Mas lumalakas pa ang team ng China, nagkaroon ng improvement ang kanilang lineup at ngayon naman meron silang NBA prospect na 7-1. Magandang ipinakita sa NBA Draft Combine, solid numbers ang nagawa rin niya sa CBA at patuloy ang kanyang workout hanggang sa NBA Draft Day. Jordan Clarkson ang nag-init noon ang opensa para sa Gilas team. Siya ang may pinakamalaking ambag kung bakit nga nagawa nating manalo kontra sa team ng China sa FIBA World Cup. Usapang FIBA Asia Cup at nakikita natin na aasa tayo sa solid lineup ni Coach Tim na walang kaisa ngayon. Walang update kay QMB at bilang na lamang ang mga araw bago ang FIBA Asia Cup. Yung ibang teams dito sa Asia naghahanda na ng kanilang lineup at magsisimula na sa kanilang ensayo, kagaya ng Japan na meron ng listahan ng mga players na kanilang inilabas. Aasa tayo ngayon sa AG Edu Junmar sa loob ng paint at sana nakapag-adjust na nga si AG Edu at mailabas niya yung galing na ipinakita niya sa katatapos lamang na FIBA World Cup. Maging si Junmar, hindi pa yung best game niya ang kanyang naipakita sa FIBA Asia Cup third window qualifiers o yung last game nila laban sa team ng New Zealand at Chinese Taipei. Magkakaroon ng scrimmage games o practice games ang Gilas bago ang FIBA Asia Cup at ang isa sa mga teams na naiulat na makakalaban ng Gilas ay ang team ng Macau Black Bears. Mas gusto sana ng mga Gilas fans ang practice game kontra sa team ng Japan, kung hindi naman kaya ay kontra sa team ng South Korea, pero yun nga, tinanggihan ng Gilas ang imbitasyon sa kanila ng Japan at South Korea para sa practice games dahil na rin sa ongoing pa nga ang PBA. Maganda sana ang Gilas kontra sa team ng Japan at Socorro dahil makikita natin ang kakayahan o lakas ng Gilas kontra sa mga Asian teams na ito na alam naman natin na may lakas nga rin para pataubin ang Gilas. Kaya nga gusto ng mga fans na ma-challenge ng gusto ang Gilas bago ang FIBA Asia Cup nang sa ganon ay makita nila kung ano ang kailangan ng mga pagbabago o adjustment sa kanilang mga plays. Kay isang Gilas big, siya ang nawala sa lineup ng Gilas dahil sa injury at merong naging impact ang kanyang pagkawala sa Gilas lineup. Nawala ang magandang laro ng Gilas at hirap silang manalo laban sa malalakas na teams kagaya ng New Zealand at maging sa team ng Chinese Taipei ay natalo pa nga sila. Bumaba ng konti ang level ng depensa ng Gilas. Wala tayong 7-3 na rim protector ngayon sa FIBA Asia Cup, pero nasabi nga ni Coach Tim na nandun pa rin si Kai sa Gilas bench pagdating ng FIBA Asia Cup. Chinese Taipei, New Zealand at Iraq, ito ang tatlong teams na makakalaban ng Gilas sa group stage. Ang pinakahuli sa standings ang matatanggal o malalaglag kaagad sa kompetisyon at posible na ang Iraq na nga ito dahil hindi pa sila nakapagpakita ng solid na laro dito sa FIBA Asia, habang ang Chinese Taipei versus Gilas ay nasa 50-50 pa rin at ang Gilas kontra sa team ng New Zealand ay masasabi natin na lamang ang New Zealand sa team matchup laban sa Gilas. Malaki ang impact ng pagkawala ni Kai sa ating national basketball team. Wala tayong madaling mapasahan sa mga inside plays para sa mabilisang puntos at sa depensa naman wala tayong shot blocker na pipigil sa opensa ng ating kalaban. Nakita natin na si Kai nga ang may pinakamagandang depensa sa loob ng paint sa lahat ng Gilas bigs natin sa kasalukuyan at ito ay dahil sa height niya, madali niyang naaabot ang bola sa ere para masupalpal nga ito.